Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Tagumpay, wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasawalang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming
pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ang buhay mo sa amin ay inialay. Sa banal na krus, dulot mo'y dakilang tagumpay. Wagas mong pag-ibig sa amin na iyong ibinigay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po, ikaw ang aming sandigan. Salamat po, niligtas mo kami sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ito po ang dalangin namin at kahilingan, na kami po naway ilayo niyo sa anumang kapahamakan, at bigyang lakas na makaahon sa kahirapan. Huwag po ninyo kaming pababayaan, lagi niyo po kaming papatnubayan. Kaawaan niyo po kami't patawarin sa mga kasalanan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ngayon, bukas at magpasawalang hanggan, ika'y lagi naming papupurihan. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Ika'y lagi naming pasasalamatan. Poong Jesus Nazareno, naming mahal. Kung saan dumating na yung andas ng traslasyon ng itim na Nazareno. So any moment, papasok na ito sa mismong pintuan ng simbahan. So yung mga nakikita yung deboto na yan, mga kababayan, ay galing pa yan doon na sa may pahalik, sa may Quirino Grandstand kaninang madaling araw. So can you imagine, 4:40 ng madaling araw at ngayon naman ay pasado alas 7 na ng gabi. So lumalabas na more than 15 hours or 16 hours na ito na yung itinagal ng mismong traslasyon. Yung naririnig nyo ngayon mga kababayan, ayan yung gabay o yung announcement ng speaker dito sa simbahan ng Quiapo. Siya yung naggagabay sa mga deboto para mas maging maayos yung pagpasok ng andas ng itim na Nazareno.
So may mga nakikita rin tayo rito, no? May mga nakikita ako rito na yung mga deboto na kumakalas na dahil ito na nga yung mismong final destination ng traslasyon, kaya meron ng mga kumakalas at kapansin-pansin sa kanila, mga pawisan. Kanina nga may mga na-interview ako, iba-iba pang lugar yung pinanggalingan, no? Meron sa Cavite, meron dito sa NCR o National Capital Region at iba pang mga probinsya, partikular yung mga malalapit na lalawigan dito sa Metro Manila. So panoorin po natin ito yung mismong pagpasok ng andas ng itim na Nazareno. Kapansin-pansin yung kulay, no, naingibabaw yung maroon. Ayan kasi yung kilalang kulay ng Nazareno, no. Kaya naman yung mismong mga deboto, yan din yung karamihang suot nila rito, no. Meron din silang mga tela na kasama, no, parang yan yung mga nagiging bandera. Yan nakalagay yung kanilang mga grupo, pangalan ng kanilang mga grupo na ang sabi nga nila, mga nakausap ko kanina, ay simula pa nung kanilang mga lola, lolo hanggang sa naipasa sa kanilang mga magulang ay yan yung tradisyon na ipinamana sa kanila. Sabihin ko lamang, no, ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, lumalabas na mahigit 6 milyon na mga Pilipinong Katoliko yung nakilahok sa prosesyon. Ibig sabihin yan, mula yan kanina doon sa may pahalik, sa may Quirino Grandstand at hanggang sumama, hanggang makarating rito yung andas sa mismong Quiapo Church. So, i-detalye ko lamang yan mga kababayan, no? So, sa kanilang pagataya ay from 5 a.m. kanina hanggang alas 6 ng gabi ito. Kanina, so ngayon 7:41 na ng gabi. Ibig sabihin, itong 6.5 million mga kababayan ay 6 p.m. pa. So ngayon, dahil 7:41 na, posibleng mas tumaas pa ito. Hihintayin natin, no, yung final update ng Quiapo Church Management hinggil sa bilang ng mga Pilipino, ng mga Katolikong Pilipino na lumahok dito sa traslasyon. Kanina kasi, ang bilang ng Quiapo Church, yung mga andito naman partikular sa Quiapo, sa simbahan ng Quiapo ay mahigit 1 million. To be specific, 1.3 million na mga Pilipino yung andito. So iba pa yung bilang na yan dun sa nabanggit ko kanina na 6.5 na sumama mula sa prosesyon. Mga kababayan, yung pakiramdam dito, no, ay kapansin-pansin yung mga deboto masaya. Kanina bago ako bago ako mag-live annotate na ito, may mga nakausap ako at masaya sila kahit pagod sila. Narinig niyo po yun? Tinataas na yung kamay ng mga deboto. Sinisigaw nila, Viva Nazareno, Viva Jesus Nazareno. So yung pinaka-announcer sa simbahan, inuulit ng mga deboto, masaya at masiglang inuulit ng mga deboto yung kanyang mga sinasambit. Halimbawa, sinasabing Viva Nazareno, yun din yung kanilang sasabihin. So, mga kababayan, bukod sa masayang pakikilahok ng mga deboto, kapansin-pansin din dahil sabi nga nila nasa makabagong panahon na may mga dalang cellphone, binivideohan ng mga deboto yung kanilang karanasan, natatanging karanasan sa pagdalo ngayong taon ng traslasyon. Kung maalala kasi ay 2020, January 9 ng 2020, yung last na nagkaroon ng traslasyon. Ibig sabihin, 3 years nawala ito dahil nga sa pag-iingat laban sa COVID-19. So ibig sabihin mga kababayan, ngayong taon 2024 na lang ulit after 3 years nagkaroon ng traslasyon. Actually, ang ina-expect, no, ng Philippine National Police o PNP ay most likely 2 million lamang yung magpa-participate. Pero kung pagbabasehan nga yung mismong bilang ng simbahan ng Quiapo, trumiple yung bilang ng mga Katolikong Pilipino na nag-participate dito dahil 6.5 million yung kanilang bilang. At ulitin ko lamang, as of 6 p.m. yan kanina. Si Dominic Almelor Ido, Alan?
Oh, Alan? sinasalya. Ibig sabihin yan ay kapag sinabing salya, yan na. So, papasok na talaga, no? Any moment kasi mga kababayan, papasok na talaga yung mismong andas ng Itim na Nazareno. Pumasok na. Oo. O, yan na. May binibilang kasi. So, Alan? oo. So, yan mga kababayan, no? Yung bilang na yan para tiyakin na Alan, kamusta ang pasok na. seguridad dyan? Ay, yung mga police officers natin na ngayong papasok na itong andas dyan sa Quiapo Church. Oo. Dominic, oo, yung mga pulis ay nakabantay pa rin naman sila. Actually, bukod sa pulis, may mga nakita rin ako rito na mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ng AFP, no? So, kaya lang, usually naman, Dominic, pag ganitong sitwasyon, dahil yung mga deboto, mas marami sa mga nagbabantay sa seguridad, ay hinihintay natin kung ano yung magiging epekto nito, lalo na sa kaligtasan mismo ng mga deboto. Actually, Dominic, yung mismong mga pulis na nakikita ko rito ngayon ay mga deboto. Mga may dala-dala ring mga panyo, mga towel, no, na winawagayway rin nila at sumisigaw ng Viva Nazareno. At yung ibang pulis rito nakikita ko rin ay binivideohan itong makasaysayang pangyayari, hindi lamang sa Pilipinas, sa pangkalahatan, no, kundi para sa kanilang sarili bilang mga Katolikong Pilipino. Dominic. Alan, dyan sa kinalalagyan mo, yung mga deboto, pakisalarawan nga mo nga sa amin yung emosyon, yung kanilang nararamdaman ngayong nandyan na, palapit na sa loob ng simbahan ng Quiapo, ang andas, ang puon ng Itim na Nazareno. Oo. Dominic, bago ko sagutin yan, no, sabihin ko lamang na ngayon ay inaawit na yung ama namin, no? If I'm not mistaken, ama namin, at nakataas yung kamay ng mga deboto at kapansin-pansin na dahil inaawit nga yung ama namin ay mas parang kumalma yung mga deboto rito, no? Nakikiisa na sila at talagang solemn, taimtim yung kanilang pag-participate. Mamaya after nito, yan na, pumalakpak na. So, try kong mag-interview, try kong mag-interview, Dominic, ng mismong deboto. Oo. Kasi Wait syempre, lang, Alan, di ba, nanabik talaga sila, 3 taon ang hinintay ng mga deboto para sa pagkakataong ito na mailabas muli ang puon ng Itim na Nazareno. Oo, ito. Sige. Sir, mabilis ang interview lang tayo. Oo, ayan, medyo masikip lang Oo, pero yan nga, Dominic, no, na 3 taon kasi yung hinintay ng mga debotong ito. Kaya yung bilang na 6.5 as of 6 p.m. kanina ay somehow in-expect na rin ng ibang deboto na nakausap ko kanina. So, ayan, muli at ayan na, kumakanta rito ulit ng mukhang ama namin uli ito, Dominic, no? So, try ko rito mag-interview. Ang concern kasi ay ongoing yung kanilang pag-awit, no? So, mamaya, Dom, ito, si ma'am. Ma'am, mabilisan lang. Oo, pawis na pawis. Pawis na pawis ka, ma'am. Nakita naman halata sa damit mo. Oo. Anong pangalan, ma'am? Maricor po. Oo. Anong oras ka pa nagsimulang sumama sa prosesyon? Umaga pa lang, alas 5. Alas 5, oo. Anong pakiramdam, ma'am, na ngayon ay natapos na? Saan ka ba nagsimula? Sa mismong Quirino Grandstand? Oo. So anong pakiramdam, ma'am? At least ito na yung final destination ng translasyon. Nandito ka sa Quiapo Church. Nakakaluwag sa pakiramdam kasi feeling mo, sarap sa pakiramdam na nawala yung mga problema mo. Oo. Ayan. Sige. Ayan, Dominic, nakatapat na sa atin yung camera. Ma'am, ulitin ko lang, anong pangalan nyo? Maricor po. Maricor, okay. Ma'am, anong pakiramdam na finally ay naging successful yung pagdalo mo rito sa translasyon, paikilahok mo? Go ahead, ma'am. Sarap sa pakiramdam dahil nawala yung pagod mo pagpasok ng Nazareno. Oo. Ano, ma'am, yung hiling mo sa Poong Nazareno? Yun yung camera, ma'am, ha? Sana walang magkasakit sa pamilya ko. Ayun lang. Oo. Ma'am, kung tatanungin ko lang, no,
sabi mo nga pamilya, ilan po ba anak nyo? Isa lang po. May pinagdaraanan po ba? May personal na hiling? Wala naman po. Oo. Kumbaga talagang yung tuloy-tuloy lang na pagiging malusog ng iyong pamilya. Tagasan ka pa, ma'am? Kapulong po, Tondo. Okay. So talagang taga rito lang sa Tondo. Paano to, ma'am? Namana sa magulang or pakikwento nga? Sumama lang ako sa mga kapatid ko. Mga kapitbahay namin. Oo. Kaya lang, gaya ng iba, pag sumama, umpisa, at ngayon, hiwa-hiwalay na kayo. Opo. Pero ngayon sama-sama pa rin pa. Ayun nga yung, kumbaga, in-interview kasi kita, kaya sila tuloy-tuloy sa pag-forward. Oo. Ma'am, sige po, maraming salamat naman sa oras sa Miss Maricor, taga Tondo, Manila. Okay. Dom. Oo. Yan. Alan, ayun, papatanong sana natin kung ano yung pagkasabik niya na 3 taon kasi yung hinintay bago makadalo ulit siya dyan sa prosesyon ng pista ng itim na Nazareno. Oo, ayan. Nakaalis na. Mamaya Pero ikaw, ko ulit after nitong nagkakaroon kasi. Pero ikaw, Alan, sa personal mo na experience, ilang taon ka na nagko-cover ng pista ng itim na Nazareno. Kamusta yung experience ngayon after 3 years ng pag-aantay? Oo. Ayan. Sige, Dominic. Actually, parang nasa radyo pa lang ako, 2016, yung unang pagkakataon na nakapag-cover ako ng translasyon, no? Kakaiba ito dahil, biruin mo, 3 years nga yung naging pag-aantay. Kumbaga, yung aking opinion tungkol dyan, katulad lang rin sa mga kababayan natin na naririto, no? Tsaka yung iba kong mga na-interview kanina, yung talagang pananabik ay andoon. Yung pakiramdam, Dominic, na sabi nga ng mga deboto, yung pakiramdam na may masabihan ka ng mga hinaing mo, ayun yung pakiramdam na meron kang masasandalan. At speaking, Dom, banggitin ko lang rin kanina kasi particular akong nag-cover dyan sa nangyaring dungaw sa may San Sebastian Church, kung saan doon pa lamang napansin ko na, kausap ko kasi yung Quiapo Management na coordinator, no? Sinasabi nila doon pa lamang ay talagang mas maaga na yung dating ngayong taon, 2024, kumpara nung 2020. Kasi halimbawa, Dominic, nung 2020, nasa hanggang 5:30 ng hapon, yung mismong nangyari yung dungaw. Ito nga yung pagdungaw ng sinasabing ina ng poong Nazareno, 5:30 yan nung 2020, habang kanina, mag-alas 3 ng hapon, ay nangyari na yung dungaw. So from there, Dominic, ay inaasahan na mas mabilis nga yung magiging pagdating ng translasyon o ng andas ng itim na Nazareno dito yan sa Quiapo Church. Dominic. Alan, doon ba sa mga nakausap mong deboto, special ba itong taon na ito para sa kanila? Oo, Dominic. Sabi nga nila kanina, no, kung merong isang salita na hihigit pa sa salitang espesyal, yun daw yun. Kasi nga, ang sinasabi ng mga debotong nakausap ko, 3 taong tiniis, hinintay. Sabi nga nila, ina-expect nila na baka masaktan sila, matapakan sila, or mabangga, no? Pero okay lang yon dahil nga 3 taon nilang hinintay. Dominic. Diyan ba sa paligid mo, Alan, may mga nakikita tayong mga kabataan dyan, mga bata, hanggang sa mga oras na ito? Kasi nakita natin sa video kanina, talagang isinama pa yung kanilang mga anak. Oo, sige. Dominic, lingunin ko lang to. Oh, ito. Speaking of bata. Hi. Sino po kasama niya? Kasama niyo po ba? Oh, ito. Ikaw na lang po. Ilang taon ka na? Oh, ito na, mas bata. Ayan, hindi ba ito, nagkalala Dominic, yung mga magulang niyan? Oo, yan nga. Yan nga. Una ko muna tanongin, Dominic, ilang taon ka na? Jory po lang. 16 po. Oh, 16. Oh, minor to. Kasama mo, mama mo, magulang mo kanina. Mga tita ko po kanina nandun. Oh, kasama mo. May mga guardian siya kasama, Dominic, kanina. Kaya lang, gaya ng ibang mga pupunta rito, no, nagkakaiwaiwalay kayo. Opo, nagkakaiwalay po talaga. Oo. So paano yan? Anong usapan ninyo? Kasi malamang ina-expect nyo yan na talagang magkakaiwalay kayo. Paano yung naging sistema ninyo? Paano kayo nagplano kapag nangyari nga itong pag-iwalay nyo katulad nangyari ngayong gabi?
May ano po kami, may lugar Meeting na place. nakatandaan. Okay. Opo. Oh. Saan yan? Diyan lang po sa may ano, sa may ito yung mga inasal, di tapat lang. Oo, Ayun lang oo. po, sa may gilid. Oh, ayun. Doon po kami naghihintayan. Sige, ipanawagan natin yan. Anong pangalan mo, boy? Joffrey Villamor. Geoffrey Villamor. So, sakaling nanonood yung mga tita mo, mga kamag-anak mo na kasama po ni Geoffrey Villamor kanina, ang usapan, may usapan naman kayo eh. So, dyan sa may isang restaurant, Diyan sa may tapat. oo, so dyan kayo magkikita-kita. Anyway, bata ka pa, Geoffrey, no? Pero kailan ba yung first mong experience na sumama rito sa traslasyon? Bata pa po kayo, mga ano, 2013. Oo, Pero ngayon lang po ako ngayon lang ako nakalubid. oo. Ngayon lang po talaga. Kasi dati nung maliit pa ako, hindi talaga ako makakano eh. Tulaan talaga, mahirap talaga. Oo. Mahirap talaga. Oo. Pero ngayon lang ako nakasama kasi sabi ko, pag 15 ako, pag ano na ako, sasampa na ako, kaso mahirap. Kaya next year na lang babawi. Oo. Yun nga. So 16, sabi mo kapag 15 ka na saka ka sasampa. Ang concern lang, 16 ka ngayon, 15 ka last year, walang ganito last year. Walang ano nakaraan eh. Oo. Kaya ngayon lang talaga nakasampa. Pero may ano na nga eh, may mga naka-cover na eh. May naka-cover na, dati wala namang ganun eh, di ba? Oo. So generally, anong pakiramdam mo na after 3 years, kahit bata ka pa, ay naulit itong traslasyon? Sarap sa pakiramdam. Ayun ka. Masarap sa pakiramdam. Wala akong masabi. Oo. May mga bata rin, no, mga minor na kapwa mo nanonood ngayon. Saan ka humuhugot at your early age, no, 16 years old? Anong dasal mo? Naniniwala lang talaga ako sa kanya. Ayun lang, naniniwala lang talaga ako sa kanya. Pagmamahal, ganun. Sa pamilya, ganun lang. Oo, ayun. Dom, in case may tanong ka habang andito pa si Geoffrey. Alan, patanong na lang, ano ba yung pakiramdam niya nung una niyang mahawakan yung lubid? Kasi sabi niya, before, hindi niya talaga mahawakan. Pero nung mahawakan niya na yung lubid kanina for the first time, ano yung naramdaman niya sa sarili niya? Oo. Geoffrey, anong pakiramdam kanina? Kasi for the first time, nahawakan mo yung lubid, no? Anong pakiramdam? Sobrang sarap. Ang gaan sa pakiramdam. Lahat ng pagod mo mawawala pag nandun ka na eh. Kaso, di mo talaga maano, masakit ka sa paa. May mga tumatalon, may mga ano, pero ang sarap sa pakiramdam. Oo. Kahit nakakapagod. May tiwala talaga. Ayun lang talaga. Pangako mo. Pero di ako, gusto ko kasi talaga makasampay, kaso hindi talaga ako nakasampay. Kaya puna sila talaga ng bimpo. Ayun lang. Pagsama-samahin mo lang, pagsama mo, yung iba, pagkahagis mo, iba yung kumukuha eh. So buti sa'yo, nakuha mo yung bimpo mo. Yung iba nanununtok, ang sakit nga sa likod eh. Pag nandun ka na sa may tapat, ang sakit sa likod. Di ka kaya lang kailangan prosigido ka talaga. Ayun lang. Alan, Yes, Dom. kung may isa mang natutunan si itong ini-interview mo dito sa karanasan niya ngayon sa traslasyon, ano kaya yon? Itong karanasan niyang babaunin niya habang buhay. Oo. Sige. Geoffrey, ano yung natutunan mo sa experience mo ngayong traslasyon? Siguro yung habang bata pa ay maging matatag sa pananampalataya. Ayun lang talaga. Paniniwala, lahat. Ayun lang. Ayun lang yung kailangan mo eh. Siya lang talaga kailangan mo. Ayun lang. Ayun, so Dom, umiikot yung kanyang kwento at kanyang paniniwala dun sa kanyang pananampalataya. Iwan ko na or paalisin ko na to, Dom, sa interview ito dahil mukhang hanapin pa yung kanyang mga tita dyan sa isang restaurant ang kanilang meeting place. Salamat, Geoffrey. Ingat ka pa uwi, ha? Ayan na. Dom, ayan. Can you imagine ilang minuto kung nakahawak doon sa balikat ng bata, parang pahikisimpatya sa kanya. Kapansin-pansin na basang-basa yung damit ng mga deboto rito gaya ng inaasahan. Actually, pati yung ibang mga sinalubong ko kanina, no, na mga ibang mga deboto ay basa talaga halos lahat ng mga damit nila. So, Dominic, sa sitwasyon naman ng lagay ng panahon, kanina kasi bago mag 6 p.m. Dominic, banggitin ko lamang, ay umambon ng saglit. So, saglit lang naman yan hanggang sa somehow mga 20 minutes siguro or 15, tapos tumigil din hanggang sa nakisama na nga itong lagay ng panahon, partikular nga sa mga deboto ng itim na Nazareno. Live mula rito sa Quiapo Church. Balik muna sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Alan Francisco. Ingat ka dyan.
15 oras na po ang nakalipas mula nang lumisan ang andas ng Nazareno mula sa Quirino Grandstand bandang alas 4:45 kaninang madaling araw. Kagaya ng inaasahan, milyong-milyong deboto ang dumagsa para samahan sa paglalakbay ang puon. Pero ang hindi inaasahan ay kung gaano kabilis ang naging traslasyon ngayong taon. Mag-aalas 7:30 ng gabi nang dumating ng Quiapo ang Nazareno. At malaking bahagi nga po ng Kristyanismo ang taunang selebrasyon ng kapistahan ng itim na Nazareno. Pero saan nga ba nagsimula ang napakahalagang kulturang ito ng mga Pinoy? Panoorin po natin ito. Bahagi na ng pananampalataya at kultura ng mga Pilipinong Katoliko ang kapistahan ng itim na Nazareno. Ito ay nagsimula pa noong 1787, magdadalawang daang taon na ang nakalilipas sa utos ni Archbishop Basilio Tomas Sancho de Santa Justa y Rufina. During the translasyon, nakasakay sa Golden Red Karosa ang imahe ng itim na Nazareno. Ngunit ayon sa mga theologians, ang orihinal na kulay ng andas nito ay kulay silver, ngunit ito ay nasira noong 1976. Gaya ng nakaugaliang karosa ng poon, ito ay mayroong mga gulong at 2 50-meter abaka ropes na siyang hila-hila ng mga mamamasan. Sa prosesyong ding ito, replika lamang ng ulo ng imahe ang nakakabit sa orihinal na katawan nito, samantalang ang orihinal na ulo nito ay iniiwan at ikinakabit sa replika na nakalagak sa altar sa Quiapo. Ito ay gawa sa mesquite wood na hinahalin tulad rin sa mahogany wood sa Pilipinas ng unnamed Mexican sculptor. Ang dark skin color naman ng poong Jesus Nazareno ay pinaniniwala ang binasa sa sariling skin color ng Mexican artist na ito. And during the galleon trade ay dinala ang imahe ng poong Nazareno mula sa Mexico papunta ng Manila noong mid-1600. Pinaniniwala ang pagiging milagroso ng itim na Nazareno dahil sa pagkakaligtas nito sa iba't ibang trahedya na naganap noon. Isa ang sunog na sumira sa Quiapo Church noong 1971. Isa rin ang napagtagumpayan ng imahe ng Jesus Nazareno ang lindol noong 1863 at pagbomba sa Manila during the World War II. Isa rin sa pinagdaanan ng imahe ng Jesus Nazarene na nag-iwan ng bakas rito partikular sa kaliwang bahagi ng mukha ng poon ay ang gunshot na nangyari noong 1990s. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ang naging simbolo at pagsalamin sa mga paghihirap at pagpapasakit. Kaya naman, para sa mga deboto nito na sumasama sa prosesyon, naging bahagi na ng kanilang panata ang pagyapak as their form of sacrifices and thanksgiving that mimics the way of Jesus walks to the cross to Calvary. Mula pa noon, naging kaagapay na ng mga deboto ang isinasagawang pista ng itim na poong Nazareno dahil para sa mga ito ang nagsisilbing pag-asa ng mga tao sa inaasam nating himala, kagalingan ng mga karamdaman at kasagutan ng ating mga dalangin. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang special coverage ng traslasyon ng poong Nazareno. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.
Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Serbisyong tapat, mahusay at mabilis, handog ng ating mga lingkod bayan. I-report ang mga sumusunod na paglabag sa maayos sa pagbibigay serbisyo sa mga tanggapan ng gobyerno. Ang pagtangging tumanggap ng aplikasyon o request na kumpleto ang mga requirement. Ang paghingi ng karagdagang bayad o requirement na wala sa Citizens Charter ng tanggapan. Ang hindi pagpapaabot sa aplikante ng disapproval ng kanyang request o aplikasyon. Ang hindi pag-asikaso sa mga aplikanteng nasa tanggapan kapag official working hours, pati na habang lunch break. Ang hindi pagbibigay ng OR o official receipt. At ang paggamit o pakikipagsabwatan sa mga fixer upang mapabilis ang transaksyon. I-report agad ang anumang violation sa contact center ng bayan ng Civil Service Commission. Isang paalala mula sa inyong PTV. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit ng kasukasuan at kalamnan, panghihina, pagdurugo ng ilong, pagsusuka at pagdurumi na may kasamang dugo. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Sa unang senyales ng dengue, kumonsulta agad sa doktor. Uminom ng maraming tubig, inumin ang mga gamot na nireseta, at magpahinga. Iwasan din ang pag-inom ng aspirin at ibuprofen. At ikonsulta muna sa inyong doktor kung iinom ng herbal o alternative medicine. Tandaan, ang kalinisan ang pinakamabisa nating panlaban sa dengue. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Disaster Watch, kahandaan ngayong panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang kondisyon ng panahon kung saan ang tubig dagat sa gitna ng silangang Pasipiko ay umiinit at naghahatid ng matinding pagbabago sa klima. Ito ay nagdadala ng matinding tagtuyot at malalakas na bagyo at pag-ulan. Ayon sa mga eksperto, nahaharap tayo sa isang tumitinding El Nino sa mga darating na buwan. Kaya kahandaan ang kailangan. Mag-monitor ng panahon at tumutok sa mga weather update. Panatilihing malusog ang katawan. Magtipid ng paggamit ng tubig at kuryente. Kung gagamit ng aircon, iset ang thermostat sa pagitan ng 22 hanggang 25 degrees centigrade. I-report ang mga tagas ng tubig at ang mga iligal na koneksyon sa inyong lugar. Matuto ng wastong pag-iimbak ng tubig ulan. At para naman sa mga kababayan nating magsasaka, mag-invest sa hybrid rice at high-value crops at makipag-ugnayan sa ating mga local agricultural expert upang tayo ay magabayan. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Healthwatch, alertong pangkalusugan. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria mula sa ihi ng infected na mga hayop. Naipapasa ito sa pamamagitan ng pagtalsik ng kontaminadong tubig sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig habang may bukas na sugat. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat, at diarrhea. Kung hindi maagapan, maaari itong makapinsala sa bato, utak at atay. Agad kumonsulta sa inyong doktor o sa malapit na health facility kung makaramdam ng sintomas. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhing malinis ang inumin. Panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran at ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating supuin ang problema ng human trafficking. Nagbabalik po ang special coverage ng traslasyon ng Poong Nazareno para po ipaliwanag sa atin ng malaliman kung paanong tumatak sa kultura ng mga Pilipino ang debosyon sa Poong Nazareno. Makakasama po natin dito sa studio si Dr. Arvin Ebalio, President ng Religious Educators Association of the Philippines. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Ebalio. Magandang gabi din at sa lahat ng mga nanonood. Ayun, simulan po natin sa konting history para naman may kaalaman itong mga, lalo na itong mga kabataan, itong mga millennials. Paano po ba nagsimula itong selebrasyon na ito ng Pista ng Itim na Nazareno? Abutin tayo ng hating gabi kung kasaysayan ng Nazareno ang ating pag-uusapan, pero yung mahalaga lang ang ating banggitin. Bigang halaga natin si Padre Benito de San Pablo. Kasi noong ika-31 ng Mayo, 1606 or 1606, siya ang nagdala ng imahe ng Itim na Nazareno sa ating bansa. Sa totoo lang, ayon sa pananaliksik, may kasama pang mga imahe ng Poong Jesus ang Nazareno. Ito yung mga eksena kapag mahal na araw. Kasama dyan yung panalangin sa halamanan, pagdakip, paghampas, pandulupaypay, paghatol at siyempre yung pagpasa ng krus. Kasi ang paring si Benito ay kabilang sa Agustinong Recoletos. Sila yung kilala sa Espanya at sa Latin America na nagsusulong ng prosesyon pagkamahal na araw. Pero Doc, bakit itim? Itim na yung kulay? Kasi syempre, si Jesucristo naman ito, no? Yung pag nagse-celebrate tayo ng Holy Week, ng mahal na araw. Pero ito, sa puntong ito ay Itim na Nazareno. Matagal pinagtalo na yan. Merong teorya na nakasakay sa galyon galing Mexico patungong Pilipinas, nasunog daw yung galyon. Pero ayon sa pananaliksik ni Monsignor Benco, ang ginamit pala nga kahoy sa pag-ukit sa Nazareno ay miskite na kung ihahalin tulad natin sa mga kahoy sa Pilipinas ay kamagong. Kamagong. So yung kahoy na itim na yon sa Mexico, miskite, ay sa pagdaan ng panahon ay umiitim. Kagaya nung Birhen ng Antipolo. So hindi totoo na nasunog tapos saka inukit? Mas katanggap-tanggap yung teorya ni Monsignor Benco. Kasi mismo siya ay pumunta sa Mexico para makita yung uri ng kahoy na yon. So over the years, talagang nagtuloy-tuloy yung tradisyon, yung pag-celebrate ng pista. Bakit na humaling talaga dito yung mga Pilipino sa imahe na ito? Yung kwento. Mahalaga yung 1621. Kasi noong 1621, nagtayo ang Diocese ng Maynila ng samahan. Ito yung Cofradia de Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin niyan, kapatiran na ang layunin ay ikalat, ibalita, yung pagdedebosyon sa Nazareno. Merong mga nobina prayers yun, at siyempre may mga prosesyon. Ayan. At ang lokasyon ng pagdedebosyon ay sa simbahan ng San Nicolas de Tolentino, nasa loob ng Intramuros yun. Ganito nangyari. Di ba ang Intramuros, sentro ng pamahalang kolonyal,
noong tayo sinakop ng Espanya at sentro ng kapangyarihan ng simbahan. Hindi basta-basta nakakapasok sa Intramuros. Di ba? Kung pupunta tayo ng Intramuros, may mga gates yun, may mga bakod. Paano magdedebosyon doon yung mga pangkaraniwang tao? Kaya mahalaga yung desisyon ni Arsobispo Basilio Sancho de Santas Justa. Sabi niya, ilipat sa Quiapo para yung mga masa, yung ordinaryong tao ay makasali sa pagdidibusyon sa Nazareno. Merong pagsasaliksik na dalawa pala ang Nazareno. Meron pa ang Nazarenong pangmayaman na nandun din doon sa San Nicolas sa church sa loob ng Intramuros. Ang namamahala naman doon ay yung tinatawag nating Damas ni Caballeros, mga anak ng mga naghaharing uri o mayamang pamilya sa loob ng Intramuros. Kaya noong January 9, 1787, ito yung unang traslasyon. Inilipat ang Nazareno sa Quiapo para may access sa masa. Kaya simulat sa Paul, attracted ang masa sa mahal na poong Nazareno. So yung sinasabi nyo nga, attracted. So bakit talaga, over the years, talagang nahumaling yung mga Pilipino dito sa imahe na ito, sa itim na Nazareno? Mahalaga yung nangyari noong 1939. Mula sa Cofradia de Jesus Nazareno, nagkaroon ng Hijos de Nazareno. At mula malaking umbrella ang Hijos de Nazareno. Sila yung mga tumutulong sa pag-oorganisa ng prosesyon. Nagkaroon ng mga balangay. Pulo-pulutong na mga chapters ng debosyon sa Nazareno. Kung pupunta tayo sa Sampaloc, merong Senyor Gallas, Senyor Blue Eyes, Senyor Pag-ibig. Meron din silang sarili-sariling posisyon. Kaya yung mga sumasali na yan, magugulat tayo, may kabataan, may kababaihan. Yung namumuno sa Senyor Gallas, kaibigan ko, member ng LGBT community. Kaya magugulat tayo, dati mga kalalakihan lang. Ngayon, nangyaring inclusive na sa mga kabataan. Kasi sanay na silang sumali sa prosesyon dahil meron silang anibersaryo, meron silang sariling mga prosesyon. Ang maganda dito, meron silang spiritual advisor, yung kura paroko. Kaya natutulungan sila sa paghubog ng kanilang pagkatao. Susundan ko, bakit daw patok o tinatangkilik ng maraming Pinoy ang mahal na poong Nazareno? Unang-una yung tinatawag nating identification. Ako, maitim ako. Tapos ang mahal na poong Nazareno maitim. Wala tayo, hindi tayo mag-iba. Malapit ako sa iyo. Ano pa? Naghihirap ang mahal na poong Nazareno. Ngayon, mahal pa rin ang bilihin. Maraming naghihirap. Pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Tingnan natin yung paan ng mahal na poong Nazareno. Hindi naman pareho nakaluhod. Yung isa nakataas. Ibig sabihin nun, babangon ako. Di ba? Ang mahal na araw, hindi natatapos yan sa pagpapakasakit, pagkamatay ni Kristo. Ito ay natatapos sa kanyang muling pagkabuhay. Ang mga images kasi, meron siyang symbolism eh. Ang mahal na poong Nazareno nakatingala. Ano ibig sabihin nun? Nakaharap sa future, sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo din mga Pilipino, nalulubog tayo, di ba? Nababaha, pero tayo umaangat. Yung nangyaring pagkamatay ni Jesus, nakakahiya. Yung kanyang muling pagkabuhay, pagbabagong dangal. Ganun din tayo. Nalugbok tayo ng COVID-19 ngayon. Nagbabangon dangal tayo. Tumatayo tayo. Doc, pakikwento nga yung mga iba't ibang naranasan base sa kasaysayan na pinagdaanan din ng poong Nazareno. Napakaganda. Yung imahe, di ba? Sabi nga natin kung ano naranasan natin, naranasan na rin ng poong Nazareno. Diba? Lindol, yan. Nasunog ang simbahan ng Quiapo. Ilang kudeta na ang nangyari sa Pilipinas, ilang people power, ilang bagyo. Lindol. Okay, COVID-19, nandito pa rin tayo. So yung resilience. Yung resilience ang tinutumbok ko. Parang bakit talagang nakaka-relate yung mga masang Pilipino, yung mga mahihirap na Pilipino. Pero yun nga, Doc. Isa pa, may pasang krus. Bilang tatay, malaki ang pasanin ko sa pamilya ko. Kaya yung mga tatay, sumasali yan. Mahal na pong Nazareno, maraming salamat sa mga biyayang nakamit. Yan, bilang tatay, nagampanan ko ang aking mga obligasyon sa aking pamilya. Okay. So, isa pa, yung tinatawag natin damay. Naghihirap ang Panginoon, merong isang araw tayo na sumasali sa prosesyon bilang damay natin sa paghihirap ng Panginoon. At syempre, doon natin na ipapahayag yung ating mga kahilingan. Very good. Ang tawag dyan ay dasal. Yung mga namamanata dyan,
marami silang dasal. Ayon nga sa libro ni Dr. Teresita Ubusan, samot-sari ang dasal ng mga mamanata gustong pumasok. Kilala, hindi makanak, hindi mabuntis yung kanyang misis. Nagkaroon pa siya ng anak na lalaki sa pamamanata sa Nazareno. Kagalingan, proteksyon sa buhay, ano pa, kahilingan na pumasa sa board good. exam, bar exams. Kapayapaan ng kaisipan, yan. Yung mental wellness na tinatawag. Yun nga, Doc, yung kapansin-pansin, isa sa mga tinatanong din ng ating mga kababayan, buong taon naman, nandyan lang yan sa Quiapo Church, ang imahe ng puon ng itim na Nazareno. Pero pwede naman puntahan araw-araw, every Friday nga, 'di ba? May misa. Pero bakit yung buwis buhay na kultura ng mga Pilipino, talagang pupunta sila dito, dadagsa, makikipagbalyahan para lang dito sa kanilang panada? So ano talaga yung significance nito sa buhay ng ating mga kababayan na itong mga deboto na talagang buwis buhay nga yung kanilang pinagdadaanan? Tama ka dyan. Ang piyesta ng Quiapo ay maraming aktibidades dyan. Nandyan yung nobina, merong nobinaryo, merong mga misa. Pero ito yung highlight Ito yung highlight na kung saan gustong samahan ng mga namamanata. Yung tinatawag nating journey o yung paglalakbay ng mahal na pong Nazareno. Ito yung highlight. Yung mga namamanata dyan, nagsisimba dyan pagka Friday, pagka Sunday, ganyan. Pero ito yung highlight. Diba sabi nga, hindi naman araw-araw birthday natin. Ang highlight talaga, yung talagang yung petsa ng ating kaarawan. Ano po yung pagkakaiba nung energy, kumbaga, yung parang pag namanata ka sa simbahan ng Quiapo on an ordinary day, kumpara dito sa mismong highlight, ano yung parang na-i-release ba na enerhiya sa katawan nila? Or ano yung nasasagap nilang spirituality? May pakipaliwanag nga po nun, Dok? Ito yung tinatawag nating collective longing na makapagdasal, makapagsakripisyo sa mahalagang araw ng traslasyon bilang pasasalamat, bilang pag-request sa gusto nating makamit sa pamamagitan ng panalangin. At naging challenge dyan yung lubid di ba, na nakikipag-unahan sila para mahawakan ng lubid. Anong meron sa lubid? Tayong mga Pinoy, meron tayong wala pang mga Espanyol, tayo yung pinagpapahalagan natin yung hawak. Pag pupunta tayo ng Thailand, tayo mamimili na hinahawakan na natin yung bibilin. Yung mga Thailanders nagugulat, teka, hinahawakan yung bibilin, hindi pala siguradong bibilin. Yan, medyo tayo yung mahawak kasi para bang iba yung mahawakan ka, nandun yung tinatawag na merong bisa, potensya, pag nahawakan isang bagay na banal para sa mga Pilipino. At yung sinasabi nga ng mga deboto na talagang magpapatotoo doon sa kanilang mga himalang natanggap, na parang hindi mo maipapaliwanag ng siyensya, na parang namanata ka lang sa itim na Nazareno, gumaling ka. So yun Tama talaga ka, meron kang kasabihan, sa mga malalim na nananampalataya, walang kinakailangang paliwanag. Sa mga hindi naniniwala, maraming kailangan paliwanag. Mabanggit ka, sa Biblia, yung isang babae na dinudugo, di ba sabi niya, mahawakan ko lang ang tela ng damit ng Panginoon, ako ay gagaling. Di ba, gumaling siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya yung makasampa ka lang din ng andas, Dok, talagang iba yung pakiramdam. Kasi ako, naranasan ko yan nung reporter pa ako. Iba talaga yung pakiramdam na natulungan ka ng mga tao doon sa ibaba, ng mga deboto, nakaakyat ka doon sa andas, parang yung pakiramdam ba na kakaiba na doon mo lang siya naranasan. So, from there, nung na-realize ko noon na hindi mo talaga pwedeng husgahan yung mga taong may kagustuhan talaga na sumamba sa andas. Kasi parang yung pakiramdam na yun, very personal yun sa kanila. Tama. Dok? Kumbaga, wala na silang makapitan. Ang pananampalataya na lang, ang panalangin kanilang paaring kapitan. Kaya sila ay nagpupursiging makahawak.
Tsaka, siyempre, pansin natin, part na yung tradisyon, yung mga bimpo, yung panyo, yung tuwalya. Paano ba ito nagsimula? Talagang ang ekspresyon ng mga Pilipino pagdating sa mga sagrado o banal, nasa tatlong ekspresyon daw yan. Una, dasal, panalangin. Pangalawa, mayroong punas-punas, hawak-hawak, at naghahanap ng visa, yung dasal. Halimbawa, yung panyo, sabi ng mga namamanata, hindi naman daw yung panyo ang makapangyarihan dyan, yung sulat ng dasal. Di ba, yung mga panyo may mga dasal para sa Poong Nazareno. At syempre yung kapangyarihan ng pagdarasal. Ikatlo, yung pagsasakripisyo. Para daw mga bayani, yung mga namamanata, nagsasakripisyo para gumaling yung pinagdadasal nilang kasama sa bahay. Mga ganun. So, Doc, yun nga, ito parang nakakatuwa dito sa tradisyon ng mga Pilipino na mula doon sa kanilang lolo, lola, hanggang sa kanilang mga anak, mga apo, talagang nakita natin kanina, yung mga bata talagang buwis buhay pero sinama, napakadelikado pero nandun. Andun yung, anong masasabi mo sa ganitong kultura talaga natin na, minumulat yung mga ating mga kabataan ngayon sa kultura ito. Ang magandang nangyari dyan, sir, nagkaroon ng tulungan o ugnayan ang pamahalaan at ang simbahan para mapanatili natin ang kaayusan. At syempre yung safety ng bawat isa. Hindi maganda na nagdedebusyon tayo tapos merong nasasaktan. Ang turo sa ating pananampalataya ay igalang ang buhay, mahalin ang kapwa. Kaya hindi maganda yung nagtutulakan. Mas maganda, mapayapa yung traslasyon. Alright. Diyan lang muna kayo, Dr. Ebalio. Babalikan ka namin maya-maya lang. Takin natin muli ang mga dinaanan ng andas mula nang umalis ito ng Quirino Grandstand bago pa mag-alas 5 ng umaga kanina. Yan ang ulat ni Kate Renya. Alas 12 ng hating gabi isinagawa ang Misa Mayor o High Mass na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa Quirino Grandstand. Ito ang pinal na misa sa Quirino Grandstand bago ang traslasyon. Matapos ang Misa Mayor, sabay-sabay na umawit ang mga deboto ng itim na Nazareno habang iwinawagayway ang kanilang mga puting panyo. Sinundan ng visual ang misa habang patuloy ang pila para sa mga humahabol sa pahalik. Alas 4:45 ng madaling araw, nagsimula na ang pag-usad ng andas. Sa kabila ng mahigit 1 milyong deboto na nasa Quirino Grandstand, mabilis ang pag-usad ng andas kumpara sa mga nagdaang traslasyon. Sa katunayan, bago pa mag-alas 7 ng umaga ay umabot na ang prosesyon sa Ayala Bridge. At bago pa mag-alas 10 ng umaga ay nakarating na ito sa Arlegui Street. Gayunman, bahagyang bumagal ang andar ng andas nang pumasok ito sa mas makikipot na kalsada. Bukod pa ito sa mga insidente na may hinihimatay at naiipit sa dami ng tao. Lalo pang bumagal ang pag-andar ng andas nang makarating ito sa Concepcion Corner na Pomoceno Street dahil sa dami ng sumisiksik at gustong makakyat sa andas. Pasado alas 12 ay nagpalit rin ng mga ihos na nagbabani sa andas kaya't bahagyang nahinto ang andar ng andas. Umikli rin ang lubid sa kaliwang bahagi ng andas habang nasa bahagi ng Arlegui Corner, Quezon Street. Pagdating sa Concepcion Aguila Street, 3 ang nawala ng malay na agad naman nabigyan ng medikal na atensyon ng Manila Disaster Risk Reduction Office. Ayon sa Philippine Red Cross, alas 11 pa lamang ng umaga ay umabot na sa 400 ang nabigyan nila ng medical attention. 5 dito ang isinugod sa PGH, kabilang ang isang buntis at isang lalaki na tumama ang ulo sa semento matapos mahulog sa andas. Dakong alas 3 ng hapon nang isagawa ang dungaw sa San Sebastian Church, idinungaw ang imahe ng Our Lady of Mount Carmel sa itaas na bahagi ng simbahan na tila nakatingin sa imahe ng itim na Nazareno na nakahinto sa ibaba ng simbahan. Sabay-sabay namang itinaas ng mga deboto ang kanilang kamay at lumahok sa ritual na dungaw. Bago mag-alas 4, halos lampas na sa R. Hidalgo Street ang prosesyon. Sa Quiapo Church, tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng Fiesta Mass o kabuuang 33 misa habang hinihintay ang pagdating ng itim na Nazareno. Batay sa pagtaya ng PNP, nasa 2 milyon ang pinaghalong bilang ng mga deboto sa Quirino Grandstand, Quiapo Church at mga naghihinay sa dinaanan ng ruta. Kung wala nang magiging sagabal sa prosesyon, posibleng matapos ang traslasyon ng alas 9 ng gabi. Kate Renya, para sa Bayan. Sa pagbabalik po ng traslasyon ngayong taon, dumagsa rin ang milyong-milyong mga deboto mula sa Manila Grandstand at Quiapo Church. Ayon sa pinakahuling ulat ng NCRPO, nakapagtala ito ng nasa 6.5 million na mga deboto. Ayon naman sa datos ng Philippine Red Cross,
Umabot na sa 644 ang naitalang sugatang mga pasyente mula sa traslasyon. May mga naitala ring mga debotong hinimatay sa prosesyon na nagdulot ng pagbagal sa andar ng andas. Sa kasalukuyan, patuloy ang dagsa ng mga tao sa Quiapo Church. At kumuha po tayo ng pinakahuling sitwasyon mula sa Quiapo Church sa ulat ni Bea Bernardo live. Bea? Alright, babalikan po natin si Bea Bernardo. Sa punto pong ito, pagtuunan naman natin ng pansin ng mga individual na deboto tulad na lang ni Nanay Elsa, napatunayan na niya na lahat ay posible sa Panginoon. Gaano man kabigat ang krus na pinapasan niya araw-araw ay hindi sumagi sa isip niya na bumitaw sa kanyang pananampalataya. Panoorin natin ang nakakaantig na istorya ng isang ina. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Wala akong ginawa nung kundi magdasal na magdasal. Basta ang sabi ko lang sa Kanya, Lord, kung kalooban mo naman na ganito ang nangyari sa akin, lagi mo na lang kaming gabayan ng aking mga anak. Kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Ako si Elsa Badilla, 61 years old. Naging sakitin ako noon, nagbuntis ako kay Sarah. Tapos noon nanganak ako kay Sarah, sabi nung doktora, ay, special ang anak mo, Down syndrome. Pero wala akong magagawa, yan ang pinagkaloob niya sa amin, mamahalin ko siya. Pinanganak ko siya, hindi pa ako bulag noon. 2010, noon nawalan ako ng paningin. Hindi ko talaga matanggap. Noon muntik na ako magpatiwakal. Oo nga pala, no? Pag mawala pala ako, paano ka? Sabi ko na ganun. Sige, pangako ko, sabi ko, hindi tayo magkakahiwalay. Kahit man wala ka ako kung paningin. Andyan naman ka ako si Lord. Laban. Mahalaga sa akin ang aking mga anak. Sila ang inspirasyon ko sa buhay. Pinagbuklod ng iisang pananampalataya ang isang grupo ng mga deboto ng itim na Nazareno sa Binondo, Manila. Ating kilalanin si Nanay Eshmi at ang kanyang misyon sa ulat na ito. Kung meron mang isang mahalagang bagay na tinuro sa atin ng debosyon na ito, yan ay ang manalig. Believe and trust, not just the will of God, but the way of God. Viva! 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 Nasabi ko sa kanya, Ama, may mission pa ako. Hindi pa tapos ang mission ko sa iyo. Sa lahat ng mga pagsubok na binigay niya sa akin, alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Ama, gusto kong magkaroon ng replika na katulad mo para mag-akay rin ako ng tao para sa iyo. Bilang pasasalamat sa lahat ng blessing na binigay mo sa akin. Yung mga samahan namin, yan, para kaming magkakapatid na dyan, lalo na pagka-aatin kami dyan sa Quiapo. Lalo na ako lang mag-isa talaga. Wala na akong nanay, wala na akong tatay. Solo ko na lang. Kami po kasi, nagtutulungan po kami, higit po sa lahat.
Kaya na ano din ako dito sa samahan na to. Ayun, tapos natutunan ako ng magpatawad. Tapos lahat naman ng aking mga kahilingan, pinagkakaloob niya. Ang grupo po ng Apo Roque, yun po ang gusto nila. Maging malapit sila sa Nazareno. Mapalaganap ko pa ang pag-idebosyon sa kanya. Matanda na ako, siyempre may mga susunod sa aking relasyon. Tapos unang-una, ang pag-idebosyon namin sa kanya, para tao sa puso namin. Yan yun. Para maakay ko sila, bawa, hindi lang ang mga kabataan eh, kailangan lahat sila maakay ko para sa kanya. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Viva Nazareno! Viva Nazareno! Viva Nazareno! Viva Nazareno! Viva! Viva! Pinatunayan ng isang deboto ng itim na Nazareno na hindi hadlang ang pagkakaroon ng maraming tattoo sa kanyang katawan ang pagpapahayag ng pananampalataya sa kanya. Silipin po natin yan sa ulat ni Noel Talakay. Ito si Ninong, puno ng tattoo ang buong katawan. Nagpakalbo pa ito, malagyan lang ng tattoo ang ulo niya. Mukha niya, bordado na rin. Sa itsura ni Ninong, sino ang mag-aakala na 15 years na siyang devotee ng itim na Nazareno at pangulo pa siya ng kanilang grupo na Provida El Señor sa buong bansa. Tumutulak kami ng karosa at inuunat namin ng lubid para maunat ang prosesyon. Pero bago siya maging deboto, tanging paggawa ng krimen ang hindi lang anya nagawa. Kwento niya, sakit sa ulo siyang bata ng kanyang mga magulang noon. Galing sa mga mali, galing sa ganyan, pero awa ng Diyos, napahinto rin ako ng Nazareno sa lahat ng bagay na mali. Anya, hindi man siya nakulong sa rehas na bakal. 7 taon naman siyang nakulong sa depresyon. Ito ay dahil sa sumakambilang buhay ang kanyang asawa, pressure sa bahay at tipunan. Dahil sa depresyon, naging libangan niya ang paglagay ng tattoo sa kanyang katawan. Happy-go-lucky ka lang, wala kang direksyon eh. So akala ko, nakabubuo na ako, pero hindi pala. Nakakulong ko sa depression. Tinuturing naman niya itong paraan na pagtawag sa kanya ng Poong Nazareno. Kahit na isa sa nagpatatag sa kanya ang makatanggap ng diskriminasyon dahil sa kanyang mga tattoo. Nung araw, diskriminasyon sa tattoo. Kasi gusto mo malalain, gusto mong gawa ito. Pero kung iintindi mo siya, hindi ka talaga makakausad eh. Pero anya, hindi siya pinabayaan ng Poong Nazareno dahil hindi siya sumuko sa pagtawag nito. Kaya naman kahit ang mukha ni Nazareno ay ipinatato na rin niya sa kanyang braso. Dahil binigyan siya ng liwanag sa madilim na bahagi ng buhay niya, higit sa lahat, naging matagumpay din anya ang negosyo niya. Maliban sa pagiging deboto, volunteer counselor din siya sa mga taong dumadanas ng depresyon sa buhay. Noel Talakay para sa Bayan. Balikan po ulit natin ang balitaktakan natin, Dr. Ebalio. Ito, very striking case study ito, itong may tattoo. Talagang dito natin masusukat na hindi talaga sa panglabas na kaanyuan or panglabas na appearance yung debosyon mo sa itim na Nazareno, Doc. Maganda yan, hindi ba siya ng tattoo na kung may tattoo, salbahe. Marami nga akong kilala, walang tattoo, salbahe rin, di ba? Pero maganda sa kanya, hindi naman yung highlight ng milagrong nangyari sa buhay niya, yung tattoo eh. Ang highlight dyan, yung debosyon sa Nazareno, ang nagtulak sa kanya para maging mabuting tao at patuloy na magbagong buhay. Pero ito, Doc, pag-usapan din natin ito kasi dito sa pista ng itim na Nazareno, may dalawang mukha dito, di ba? Tama yun, may mukha ng talagang mga deboto at mga panatiko. Tama So, yun. ano po yung pagkakaiba ng dalawang yon para po sa kapaliwanagan ng mga nanonood sa atin? Inuulit ko, maganda yung libro sinulat ni Dr. Teresita B. Ubusan, Quiapo Experience, Mystic or Mistake. Maganda po yung libro na to. Ayon kay Dr. Ubusan, kapag daw ang debosyon sa Quiapo ay isang araw lang, pagkatapos na to, kinabukasan, balik sa Moraita, salbahe, nako-hold up, di ba? Ang tawag doon ay mistake. Yan. Pero pag yung
debosyon sa Quiapo, pag-uwi natin sa bahay, lalo tayong naging mabuting ama sa mga anak, naging mabuting asawa, naging mabuting miyembro ng lipunan. Ito ay tinatawag ng mystic. May kasabihan sa Tagalog, buntot mo, ahila mo. Walang saysay ang pagdedebosyon kung ito ay ginagamit nating band-aid para, ibig sabihin, para gumawa pa ng masama. Kumbaga, tapal ng isang araw yung pagpapakabanal mo, pero pagkatapos nun, balik sa dating kalokohan. Ito ay mistake. Mas maganda, tinutulok tayo ng ating debosyon sa pagiging mabuting Kristiyano o pagiging mabuting tao. Kaya binabati ko yung nag-organize ng translasyon ngayong taon. Maganda yung kanilang tema. Debosyon, translasyon, misyon. Ibig po naming makita si Jesus. Ibig sabihin niyan, nag-lockdown, nagkaroon ng ECQ, walang translasyon. Maganda, ibig po namin makita si Jesus. Nanabik, Dok, ng mga deboto. Merong pananabik. At maganda yung sinabi dito, debosyon, translasyon, misyon. Meron tayong debosyon, samahan na po ang Nazareno, sumasali sa translasyon. Pero maganda, patungo to sa ating misyon. Ano yung ating misyon? Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa, maging mabuting Kristiyano, maging mabuting kapitbahay, maging mabuting tao. Pero Dok, sa napanood natin kanina, may mga nasaktan, di ba? Nabubog yung kanilang mga paa. So kung ikaw ay responsableng Katoliko or deboto, napupunta ka ng pista, ng prosesyon, ba't ka magdadala ng babasagin na ikakapahamak ng mga deboto? So maraming sugatan. So ano masasabi mo doon? Yung binanggit ko kanina, may mga balangay na ang Samahang Nazareno. May continuous formation sila. At yung Hijos de Nazareno, nagpupunta yan sa mga balangay para i-orient kung ano dapat gawin sa prosesyon. Meron hindi maiwasan, meron dyan na hindi kasali sa balangay, bigla na lang susulpot. Meron dyan, hindi maiwasan, lasing pala, nakita maraming tao na makikisali. Kaya challenge pa rin o hamon yung tinatawag nating crowd control o yung pagmamanage para maging safe yung ating translasyon. Kaya pinupuri ko ang ating kapulisan, yung mga iba't ibang grupo na ang tawag natin na yung nagre-rescue at iba't ibang parokya, ang simbahan ng Quiapo, maganda yung kanilang collaboration ngayon para mapanatiling safe, ligtas sa mga namamanata. At syempre, pero balikan din natin yung mga insidente ng snatching. May mga nanakawan, mga empleyado pa ng City Hall at mga taga-media. So parang yung sinasamantala yung okasyon. May ibang elemento na sinasamantala yung okasyon. Pero nonetheless, talagang yung pinaka-punto talaga nitong selebrasyon ay yung pagbibigay parangal sa ating pasasalamat, bukod pa doon sa mga kahilingan natin, pagdarasal. Kasama pa rin dyan yung dasal natin na harinawa ang COVID-19 ay talagang mapagtagumpayan na natin. Tsaka yung pagpapasalamat sa lahat talaga ng biyaya at yung pagdadasal din para sa, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa yung pamilya, para sa iyong kapwa at syempre para sa buong bansa. Maganda nga yung timing ng translasyon, January 9, kasi simula pa lang ng taon, nagdarasal na tayo, nagpapasalamat na tayo para sa mga biyayang natanggap at tatanggapin pa rin natin. Nakalimutan ko yung salitang panaad o yung pangako. Pag sinabing panaad, panata, ito yung pangakong gumaling yung kapatid ko, yung ate ko, yung lola ko sa pamamagitan ng pagdarasal ko. Panata ko na sasali sa translasyon. Ito yung sagot kanina na marami namang araw na nandyan sa Quiapo, bakit sila ay nagtitipon-tipon sa translasyon. Dahil nga sa panata. So, Doc, linawin lang natin kasi syempre, itong puon, itong imahe ng itim na Nazareno ay representation lang ni Jesucristo. Hindi talaga yung parang bordering to idolatry. So ano dapat ang talagang isa-isip o dapat yung education sa ating mga deboto, sa ating mga mananampalataya sabi tungkol nga dito? sa filosofiya, there is nothing in the mind that is not first in the senses. Kung magdarasal tayo, maganda, meron tayong nakikita na tungkol sa eksena
ng buhay, pagpapakasakit, pagkamatay ng Panginoon Kristo. Nagsisilbi itong visual aid. Tama ka, instrumento ang imahe, hindi yan sinasamba. Ang sinasamba ay ang tunay na Diyos. Ito'y ginagalang lamang. Pero ngayon po, talagang parang nakakatuwa dahil napakabilis, maayos, walang masyadong untoward incident na nangyari. Nakita natin yung transformation ng tao na maging madisiplina. Kaya maganda yung nangyari ngayong traslasyon. Patuloy-tuloy yung edukasyon natin sa tunay na diwa ng translasyon, bagdasan, maging mabuting tao at siyempre yung kolaborasyon ng Estado at ng simbahan, yung mga panatiling ligtas yung mga namamanata. Pero doon po, Doc, sa mga gusto talagang sumampa, siyempre hindi talaga natin sila masisi. Pero siyempre kasi may rules and regulations, may protocol na ang ating gobyerno na bawal nang sumampa. Pero yung iba nagpupumilit pa din. So ano kayang pwedeng gawin para sa susunod? Maganda. May nilagay silang on the wall para ibig sabihin nun kahit papano mailang yung sasampa. Pero sabi ko nga, itong mga miyembro ng mga balangay na to, sanay ito At kilala nila yung mga iyus nagsesenyasan yan. Pwede na ba? Pwede na, wakit ka. At marunong sumakay at tumalon yun. Ang delikado dito yung mga hindi sanay. Kaya alam nila yung mga senyasan sa paghihila. Luwag, pag sabing luwag, konting bitaw sa lubid. Hila na, hila na. Magkikindata niyan, sampa, yan. Talo na. Ito yung mga miyembro ng balangay na talagang gamay na at sanay na sa pag-akit sa andas. Okay. Ang delikado, yung sabi nga natin, yung first time napunta, tapos gusto makakit agad sa andas. Pero doon, Doc, sa mga, syempre, yung mga walang kapasidad na makapunta mismo on-site, makasaksi ng prosesyon, considered blessed pa din ba sila? Naman, kahit online, kahit napanood lang nila sa telebisyon, yung mismong prosesyon? Ang pagdarasal naman hindi nasusukat sa lokasyon yan. Ito ay disposition. Kung mataimting tayo nagdarasal, wala sa lokasyon yon, nasa disposition yon. Sabi mo nga, nagdasal ka ngayon pero kinabukasan, gumawa ka na naman ng masama, parang baliwala din yung pinagdasal mo sa itim na Nazareno. Kaya nga sabi natin, maganda kung ang debosyon tumutulak sa atin sa ating sariling transformasyon ng buhay. Yung patuloy-tuloy na pagpupumilit maging mabuting tao. Walang perpektong tao, pero nagpupumilit tayo para maging mabuting tao. Yung nakakatuwa doon, Doc, yung mga bata, parang marami akong nakitang mga bata na isinama ng kanilang mga magulang. So, anong senyales nito? Ito yung paniniwala nila na yun nga, may sakit, gagaling, pagka nahawakan. Meron pa akong nasa liksik na pinagtatalunan lagi ang ruta ng translasyon. Why? Yung palang mga negosyante, may paniniwala sila na pag nadaanan ng translasyon, lalo pang gaganda ang kanilang negosyo. Nabasbasan daw yung kanilang kalye o yung kanilang kalsada. Pero syempre, nasaksihan din natin yung bayanihan dito sa panahon ng translasyon kasi yung iba namimigay ng tubig, ng face mask, ng pagkain. So anong masasabi mo doon, Doc, sa mga kababayan natin na talagang tumutulong para dun sa mga, doon sa mga nauuhaw na nating mga deboto, nagbibigay ng pagkain. Ganyan yung spirito ng volunteerismo, tama ka. Oo. Haka ako doon sa mga grupo ng rescue team, na mga volunteers lang. Oo. Nung isang gabi pa sila, nasa Luneta, hanggang ngayon sa translasyon. So, kita-kita yung pagpapahalaga ng mga Pinoy sa bayanihan. So, ito talagang dapat natin talagang bigyan ng pagpugay itong mga otoridad natin, ang Manila City Government, ang PNP, ang pamahalaan, ang PNP, sa mga volunteers, yung nagbibigay ng first aid. Yan. Maganda yung sinabi ng isang scholar na si Vankov. Ang pananaw daw ng ibang nasa gobyerno dyan, nasa pamahalaan, nasa mga pulis, civic engagement. Ang pananaw natin dyan, religious event.
Pero kung palagi daw merong civic engagement, religious event, nagkakaroon ng collaboration ng Estado at simbahan, ang tawag ni Bourdieu dyan social capital. Ibig sabihin, lumalawak yung ating connection at gumaganda yung ating touring sa isa't isa. At sabi ni Durkheim, dahil dyan, nagkakaroon tayo ng solidarity o pagkakaisa. Dahil sa solidarity, miyembro ako ng ganitong balangay, nakakahiya naman na maging salbahe ko. So itutuwid kay buhay ko dahil miyembro ako ng Hijos de Nazarenos. Kaya sabi ni Durkheim, nagdudulot ng moralidad kung meron tayong tinatawag na solidarity. Yeah. Lalo na sa mga problemang hinaharap po ng ating bansa, malaki yung leksyon na matututunan natin dito sa yung hamon ng sa traslasyon. Yung mga values ba? Yung sinabi niyo mga kanina, yung bayanihan, pagbibigay ng oras, sarili, sa kapwa Pilipino. So talagang yung pagpapahalagang Pilipino, pasok na pasok sa traslasyon. Alright, maraming salamat po, Dr. Ebalio, sa inyong oras po sa aming dito sa PTV4. Mag-aalas 7:30 ng gabi nang makabalik ang andas ng Poong Nazareno sa Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church. Mahigit 15 oras lang ang inabot ng traslasyon ngayong taon, di hamak po na mas mabilis kumpara sa nakasanayan noong bago nagkaroon ng pandemya. Sa tansya po ng PNP, aabot sa mahigit 6 na milyong deboto ang dumagsa para samahan ang puon sa kanyang paglalakbay na patunay marahil ng diwa ng pagpupursige at malalim na pananampalataya ng Pilipino. Maraming salamat at sinamahan po ninyo kami sa aming pagtutok sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ako po si Dominic Albelor at itong natunghayan ang PTV special coverage ng traslasyon ng Poong Nazareno. Magandang gabi po.